Naku, ito ang masaklap. Bukod sa masaklap, masakit. Bakit to, mga kababayan? Yung matawag ka na ikaw ay salot, ang sakit nun, no? Yung mga bata pa ho kami, kapag may mga kaibigan kami o kalaro na tinatawag na kulot salot, kulot salot. Eh naku, napapaiyak ko no? O eto, mga kababayan, ayan no? Tinawag si dating Pangulong Duterte salot. Biruin mo yun? Congressman Rolando Valeriano. O ano po ba at saan natin nakuha itong balita na ito? Galing po mismo doon sa Impact Leadership namin nakuha. Shoutout po sa mga taga-Impact Leadership. No? Magaganda po ang inyong mga balita dyan. Salot! Sakit naman ito. No? Lalo na kapag ikaw ay isang DDS, maringgan mo o marinig mo o mabasa mo yung isang sinabi ng congressman na si Duterte ay salot. Aray ko po, Lord. Oh. Salot! Former President Duterte is not the law. Hindi siya ang batas. Not above the law at hindi siya lagpas sa batas o hindi siya yung kumbaga magpapatupad na o wala, no? Kasama lang din siya sa atin. Kabilang din siya sa mamamayang Pilipino na dapat na doon, no? Sumusunod sa batas. He is a plague. So sa madaling salita ho, mga kababayan, in Tagalog, salot, no? Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano stated that former President Rodrigo Duterte's acceptance of responsibility, no, for actions in the drug war does not absolve other involvement. Our criminal law holds liable those who are principal. Yan nga po, no? Si dating Pangulong Duterte ang nagmimistula na principal po nung mga kaganapan dati. Conspirators, accomplice, and accessories. It is not up to former President Rodrigo Duterte to determine who is criminally, civilly, and administratively liable for crimes committed during his brutal war on drugs. Valeriano said in a statement. Kasi ho, ang dating Pangulong Duterte parang talagang tigas na tigas doon, ano? Parang proud na proud ho, mga kababayan. Parang proud na proud po ang dating Pangulong Duterte na kailangan ako lang ang masusunod. Kailangan walang kokontra sa akin. Ito ang polisiya ko. Bawal kang magtanong. Pero simula po nung eleksyon, simula nung matapos ang eleksyon, na tinatry nilang agawin ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang isinisigaw na ho nila paulit-ulit, mga kababayan, ang ating Pangulo po ay diktador. Pero doon po sa hearing na napanood natin, na nakita natin, mga kababayan, halata po na ang dating Pangulong Duterte kailangan kung ano yung sinabi, kung ano yung polisiya niya, yun lang ang masusunod at bawal nating tanungin bilang isang Pilipino. Sabi pa dito, he clarified that the determination of liability will begin with the probable cause assessment by the Department of Justice or the Office of the Ombudsman. Guilt, sabi niya dito, guilt is for the court to determine and we fully expect this case to reach the Supreme Court. Ayan, mga kababayan. Tuloy natin dito. Ito, wag na natin basahin to Rekta na tayo. Ayan, kasi ito, however, pending charges against him remain before the International Court. Madami nagtatanong, bakit hindi nyo kasuhan? Kasuhan nyo na, ganito, ganyan. Yung kaso nga nandoon sa International Criminal Court, doon ipinasok. Bakit? Nung panahon ng siya ay nanunungkulan, sa tingin ninyo po, gagalaw, kikilos, yung kaso na yon, na ang kinakasuhan mo, presidente, baka bulagta ka. No? Baka bulagta ka pag ganun ang ginawa mo. Base po yan, mga kababayan, doon sa hearing, no, ng Senado na mukhang ang buhay ng tao para sa kanila ay etneb-etneb lang. Sabi nga ni Isko Moreno, etneb-etneb lang. 20-20 lang. Diba? He is not a hero. Ito, madiinan na to. He is not a God. No? Pero doon sa Senado,
Parang gusto niya talagang sabihin, eh, "Ako ang hari, ako ang Diyos. Susunod kayo kung ano ang gusto ko. He is not the law. He is not above the law. He is a plague." Sakit. Oh, yung mga DDS, salute ang ibig sabihin nun, ha? Wag na kayong magtanong diyan o wag niyo nang gamitin yung inyong ano, yung inyong mga Google. Salute, oh. Valeriano asserted describing Duterte's recent statement as an attempt to project strength to those who carried out his order with the promise of reward. Nadamay na ang reward din. Valeriano further remarked that the House looks forward to Duterte's appearance at the Quadcom public hearing. Nako, talagang ang dami na ho nag-aantay sa kanila mga kababayan, no? Where they plan to question him in depth. Ang tanong ho, kung sisipot ang dating Pangulong Duterte. Kasi nung napatawag ho, doon sa House, nagkaroon ng dahilan. Kesyo daw po, masama ang pakiramdam. Hindi okay, nanghihina. Pero pagkatapos ho nun, mga kababayan, nung tinanggap yung kanilang alibay, nakita, nagdi-dinner sa labas ang dating Pangulong Duterte. Oh, di ba? Sabi nung netizen, akala ko ba mahina yan? Akala ko ba iika-ika yan? Pagpasok doon sa Senado, may saklay. Akala ko nga may neck brace din eh. O eto pa, there are no pending criminal case against the former president. But he does have pending charges before the International Criminal Court. Nandoon nga ho lahat eh, no? Those ICC charges he will have to face first. Naku, talagang mauuna. At mukhang ICC. Bakit ba kasi nasa ICC? Kasi nga ho, mga kababayan, sino ba naman ang mahina ang utak magsasampa ng kaso sa dating presidente nung siya ay nanunungkulan? Alam na hindi uusad, alam na walang mangyayari. Kaya rumekta po yung mga biktima sa International Criminal Court. Sabi pa dito, it will take a while for either the DOJ or Ombudsman to file criminal charges and to decide whether and how he will be turned over to the Interpol, which implement arrest order of the ICC. Ayan na po mga kababayan, mukhang talagang yung sinasabi ho natin dati mga bossing, ang problema paano kaya makikipag-connect ang International Criminal Court sa PNP? Nagpahayag din ang PNP, hindi nila sasantuhin si Duterte, miski si Bato de la Rosa. Kung sino man yung mga lumabag sa karapatang pantao doon sa mga laban kontra droga, tas kasapakat doon sa mga EJK na nangyari, hindi nila sasantuhin ho. Pati yung mga pulis, mga kababayan. Matindi ho ito ha. Masakit hong matawag na isang salot, mga bossing. Kayo po, ano masasabi nyo? Ayan, magandang tanong to. Kayo po, ano masasabi nyo? Yung pagkakatawag sa dating Pangulong Duterte na salot, tama lang po ba sa kanya yon? Bagay lang po ba sa kanya yon? Or masyado namang sobra? Ano ho? Yan, sagutin nyo yan dyan sa comment section. Dyan sa comment section, ilagay nyo, salot si Duterte. Or lagay nyo dyan, naku, sobra-sobra naman yung pagtawag na salot sa dating Pangulo. Okay?